Weather update tayo mga kapatid. Balikan na natin itong binabantayan nating dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong binabantayan nating low pressure area ay mas lumalapit na sa ating landmass o kalupaan. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 305 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yan po ay hindi pa rin natin nakikita ang maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa Visayas at Mindanao, habang tumatawid po yan sa ating bansa. Samantalang, ito namang bagyo sa labas ng PAR ay lumakas pa at isa ng tropical storm. Nabigyan na rin po yan ng international name na hagupit. Kaya po sa wikang Filipino ito, dahil galing din po sa ating bansa, ito pong salita ng hagupit na ginamit nga as international name ng bagyo pong ito mga si hagupit. Ito pong bagyong si hagupit ay may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay napakalayo pa naman sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito ay huling namataan ng pag-asa sa layong 2,185 kilometers east ng Mindanao. Pero yan po ay kumikilos sa pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. If ever makapasok na po yan sa ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon, inaasahan natin ng unti-unting paglakas niyan habang binabaybay itong parte ng karagatan dito sa Pasipiko. Pero pag makalapit na po yan dito sa ating bansa, meron tayong inaasahang bagyang paghina niyan. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa atin. If ever, mas malapit na po yan sa darating na linggo hanggang Lunes sa susunod na linggo, yan po ay posibleng makaapekto na dito sa eastern section ng Luzon at eastern section ng Visayas, yung kanyang panglabas na kaulapan. Pero sa ngayon, ito pong malaking bahagi ng Visayas, medyo mainit pa po at malinsangan yung ating panahon. Meron tayong mga posibleng thunderstorms sa yung araw na ito hanggang bukas dito po sa areas ng Southern Leyte at Eastern Samar dahil po dito sa ating binabantayang low pressure area. At bukas nga ng hapon hanggang gabi, halos buong Visayas na po ang makararanas ng maulap na panahon at posible rin po yung ating mga thunderstorms. So tumataas po yung ating tsansa ng pag-ulan bukas dahil dito sa ating binabantayang low pressure area. Kasama na po dyan ang mga major cities gaya ng Cebu, Negros, kasama na rin po dyan ng Leyte. Sa darating na Biyernes, malilipat naman yung ating concentration ng pag-ulan dyan po sa Palawan kasabay po ng pagtawid itong binabantayan nating sama ng panahon. Dito naman sa Mindanao, meron tayong mga posibleng pag-ulan na thunderstorms at naranasan na nga natin yan dito po sa ilang bahagi ng Soc-Sargent area, BARMM, ngayong araw na ito, maging dito po sa Caraga. At bukas, mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan dito sa Caraga region, kasama na po dyan ng Davao region, maging dito sa Northern Mindanao, kasabay po ng pagtawid itong ating binabantayang low pressure area. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng magiging epekto ng mga pag-ulan ito, gaya ng mga flash floods and landslides. Yung mga areas naman na wala pong mga pag-ulan, patuloy pa rin tayong makararanas ng mainit at malinsangang panahon. Sa katunayan, narito po ang ating pinakamatatas na heat index. Magiging mainit pa rin po ang malaking bahagi ng Luzon. Yung ating pinakamatatas na heat index ay posible pong bumalo sa hanggang 44 degrees Celsius sa may Palawan. Sa Leyte naman, nasa 43 degrees Celsius po yan. Sa Palawan, nasa 42 degrees Celsius din po yan. Ganun din po sa Cavite at ilang bahagi ng La Union. Dito po sa Metro Manila, napakainit din po ngayong araw na ito. Pumalo sa hanggang 35.5 degrees yung ating maximum temperature at naglaro yung ating heat index mula 39 hanggang 41 degrees Celsius. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Wala po tayong nakikitang magiging epekto nitong ating binabantayang low pressure area sa Metro Manila. Mag-ready pa rin po tayo sa matinding init ang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon. Pero medyo malinsangan pa rin po yung ating panahon dyan. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.